Hello, hello, Libra Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong monthly reading for November 2025. So Libra, kita nyo naman, ako po yung walang boses, pero gagawin natin ang monthly reading mo for today. Okay, so let's begin Libra. Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Death card. Beautiful. In the area of what you want, you have the Hermit card, lovely. In the area of what you need, you have the Page of Pentacles. In the area of what's affecting your current energy, you have the Three of Wands, beautiful. In the area of your near future, you have, wow, the Five of Cups. In the area of your challenge for the month, meron po kayong Ace of Cups. In the area of your fortune, you have the Sun card. Beautiful. In the area of your divine messages, meron po kayong the Star card. Lovely. Wow, Star and Sun. This is really beautiful for you. In the area of your outcome, patuloy po ng December. Ito yan. Mamaya sabay-sabay po natin siya bubuksan at the end. But first, thank you muna Libra for all of your donations, for all of your love, for all of you not skipping the ads. Malaking bagay po yan para sa akin. So thank you po. Yan lang po yung tanging paraan para po supportahan nyo ako every time na meron tayong free reading. Especially now, nako, talaga pong tinangkaso ako nito mga nakarang araw. Kahapon, wala akong boses, talagang zero voice. Talagang buti na lang may mga remedy here with my hot tea and then mga medicines, bubalik ang boses ko. And now, sabi ko, kailangan kong mag-vlog for Libra para sa kanilang November monthly reading. So, let's begin para po sa inyo. In the background, you have Ace of Swords. Wow! Ace of Swords and Ace of Cups, talagang there's something new. 1-1 is you on the right direction, on the right path. Talaga may gagawin ka na bago. And ito ay singularity. Ibig sabihin talaga namang ikaw ay ready na to take on this one. Nakahanda to para sa'yo. So, with the Ace of Swords in your background, ngayong buwan na ito, Libra, sa mga bago mong gagawin, you need to be clear in your intention, in your decision, sa iyong pag-iisip, at sa iyong pakikipag-communicate. Okay? Kailangan talaga dito buo ang loob buo ang isip. Hindi pwedeng paiba-iba. Hindi pwedeng half-hearted o hindi ka pa sigurado. Ngayong buwan na ito, makakapag-isip ka na talaga ng tamang aksyon moving forward. At nakita ko rito na the clarity na hinahangad mo ay mangyayari na. Especially, yung sun mo nasa fortune area. Hindi lang siya basta happiness, kundi kalinawan talaga ng isip mo about something. So, congrats. Lahat ay magaan na. Yung mga duda mo sa isang bagay, takot mo sa isang bagay, alinlangan mo sa isang bagay o tao, lilinaw na yan this time. So, congrats po. At the center, meron po kayong Death card. Death card is telling you this time around, itong buwan na ito ang iyong overall energy. At sinasabi ni Death card, meron ng transformation na magaganap. Kung ikaw ay nalulugmok nitong nakaraang buwan na October, feeling mo parang, ano ba yan? Walang tigil ang ulan, walang tigil ang kayod, walang tigil ang hirap, walang tigil ang iyak. Pero ngayon, may katapusan na yan. No? So magalak ka. Things are ending and you will see why. Okay? Mahanap mo kung bakit natigil, bakit naputol, bakit ngayon lang naputol, o bakit ngayon lang siya tumigil, di ba? So, yung mga bakit ngayon lang, may realize mo kung para saan. Ano yung gusto ni God na iparealize sa'yo at kung saan ka pupunta, the clarity will be coming this time. So, with the transformation card here, na Death card, sinasabi na yung spirit guides na sa tuwing merong matatapos na bagay na nire-require ka ng spirit guides mo to transform, to be a different person, or kahit to be a different perspective man lamang sa isang bagay. For example, natapos na yung relasyon, natapos na yung training, tapos na yung hardship sa negosyo, o yung lubak sa ginagawa mo, dito may realize na, ay okay, marami akong natutunan. So what's next? Ito yon.
Ace of Swords. So, marirealize mo na kung ano yung tamang gawin kasi meron ka ng pinagdaanan. So, ngayon, sa death card, kailangan talaga nakatransform ka. Hindi pwedeng wala ka natutunan sa pinagdaanan mo. Okay? Para alam mo na yung bago mong gagawin, wala ka ng failure tulad ng sinapit mo dito. Parang ganyan. Okay? Death cards being clarified by the Ten of Swords. Yes. Ten of Swords is really about hardship, mga pinaglagapakan mo, iniyakan mo, no? Failure, lahat ng mga makadurog puso na karanasan, tapos na yan. So magalak ka, palakpakan tayo for Libra. Sabi rito, may death na daw lahat ng pain. May death na lahat ng sorrow. May death na lahat ng heartache mo. So pag Ten of Swords, rurok na to. Tapos na to, ending na to. And ready ka na sa possible na araw. Tingnan mo naman, no? Possible yung araw dito. Dahil tapos na yung bigat mo. Ito yung araw. Sumibol na for you. So, napakaganda ng reading mo today. No? For the whole month, actually. So, if you are experiencing right now problems, hardship, heartache, huwag kang mag-alala. It will come to an end. So, congrats for you. In the area of what you want, you have the Hermit card. Yes, you're actually finding answers. At nandito yan with the kalinawan ng isip. Ace of Swords, markang-markado kay Hermit card. Sabi niya, huwag kang mag-alala. Lahat naman ng sagot makukuha mo eh. Kaya huwag kang masyadong matakot kung halimbawa, ano ba yung dapat kong sagot? Ano ba yung kalinawan dito? Masyadong malabo. I want to know the true answers. Anong saysay ng ginagawa ko? Sometimes, parang meron ka mga existential issues, no? Iniisip mo kung paano ba to? What's next big step for me? Marami kang questions. Wait lang ha. Actually, your spirit guides are really telling you, yung mga questions mo, darating yan at the right time. Pero ang importante ikaw, handa ka to do the right thing patungo sa gusto mo, patungo sa pangarap mo. Okay? Yung sense, kung mag-sense ba lahat ng to, mangyayari yan as you go on. Okay? Clarify natin. Hermit card is also telling you this time, Libra, na kung gusto mo mag-solo muna, go on in a solo trip, or ayaw mo munang magkipaghalubilo sa ibang tao, okay lang yan. Because siguro nga nanggaling ka pa sa pain, gusto mo munang timbangin o gusto mo munang para makabawi, no? And you want to do things on your own at mag-isolate muna, okay lang yan. Because nakita ko yung independence mo will make a difference this time. Kung kinaya mo mag-isa, kakayanin mo kahit ano. Okay? The Hermit card is being clarified by the Queen of Wands. Yes. Queen of Wands, sabi dito, well, parang na-drain ka eh. Parang naupos ka sa lahat ng nangyari. With all the hardships, with all the pagkabagsak or pagkalugmok mo, ramdam ko na talagang nasaktan ka at durog ka. And parang bumaba yung self-esteem mo, bumaba yung confidence mo. And your spirit guides are telling you, don't worry. Don't worry. Everything will be fine. Babalik ulit yan. Kaya kung iniisip mo na, wala na akong saysay, ano nang gagawin ko, napornada na ako dito, nag-fail ako, nalugi ako, nasaktan ako, wala na, ayaw ko na, hindi ko na alam saan ako pupunta. Darating sa iyo ang kalinawan with a star. Ayun yung star, oh. At lumabas siya dito sa ating guidance. So, huwag mo daw hayaang mawala ang ningning mo. Okay? Always stand up. Always stand out. You are great. You are beautiful. You are talented. You are an achiever. So, continue being an achiever. Okay? Napaka-importante yan para sa inyo. Siya nga pala, Libra, saan po kayo nanonood ng ating reading for today? Comment down below kung saan party po kayo ng Pilipinas o buong mundo nag-enjoy ng ating reading. Okay? In what you need, you have the Page of Pentacles. Page of Pentacles, sinasabi po sa inyo na yung spirit guides na panahon na para tumutok ka sa isang priority mo this time. May papasok sa inyo na bagong blessing.
Okay? After mong madapa, after mong masaktan, after mong talaga namang dibdibin yung pain, at matapos na yan, babangon ka ulit. Eto na, may binibigay sa'yo si God na bagong opportunity. So your spirit guides are telling you, eto yung pag-focusan mo ha, eto na yung chance natin, eto na yung chance mo for something new, something more. Okay, so ngayon, kung kailangan aralin, aralin. Kung kailangan magtiyaga ka dito, pagtiyagaan mo. Kasi ito na talaga yung magbabangon sa'yo. Kaya gawin mo tong top priority mo ha. Kasi ito na yung moment eh. Di ba naghihintay ka ng pagtatapos ng pagdurusa? Binibigyan ka ni God ng chance. So, dapat clear sa'yo ha kung ano yung opportunity na yayakapin mo this month. Hindi pwedeng masayang kasi baka mapunta sa iba. So, kailangan isip mo, mata mo ay bukas para sa mga nakahantad na opportunity na pwede mo yakapin. Okay? Clarify natin to. Page of Pentacles being clarified by you have the Seven of Swords. Yes. Ngayon, ayon sa yung spirit guides, you need to trust yourself more than anything else or anyone else. Kaya siguro talaga lumabas dito sa Hermit, parang gusto mo talaga mag-solo muna or ayaw mo munang magtiwala sa iba or dumepende sa iba. Gusto mong tumayo on your own and you want to rebuild your confidence na sana makaya ko to. Sana malagpasan ko to. Sana magawa ko to. And yes, kaya mo. With the Seven of Swords here, kitang-kita ko yung mga trust issues mo with other people. Ayaw mo na maging palaasa or ayaw mo nang dumepende sa iba because before na-disappoint ka na. So now, with the Seven of Swords, kailangan mong bumuo ng makabagong strategy, makabagong paraan, makabagong atake para itong blessing na darating, mapangalagaan mo ng long term. Yung mga ginagawa mo before, hindi na yan uubra this time. So you need to think things through. Kailangan mong pag-isipan tong mabuti para magamit mo na long term. Okay? So, mag-isip-isip ka ng mga bagong diskarte. Narinig ko rin dito na kung ano man tong blessing na darating, huwag mo munang ipagsabi. Huwag mo munang ikwento. Huwag mo munang i-share sa iba kasi baka ma-jinx, baka mabigyan ng negative na mga energy ng iba. Kasi maraming mga tao sa paligid mo, mga inggit, mga insecure. Kaya i-hush-hush mo muna, sekretuhin mo muna, okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Three of Wands. Yes, darating na yung ikakabago ng buhay mo. So, napaka-simple nito, napaka-exciting nito. Kung talagang nalubog ka sa kumunoy, no, for a very long time, at talagang dinamdam mo tong pain na to, sabi mo, makakabangon pa ba ako? Makakabawi pa ba ako? Boom. Yes. Darating na yung expansion mo, darating na yung growth mo, darating na yung hinihintay mo sa buhay mo na babago sa lahat. So, don't worry, things will change from now on. Napakaganda for you. Clarify natin to. The Three of Wands is being clarified by you have the Hermit card. Wow. Hermit card, yes, yung tanong mo, masasagot this time. The questions that you have, makukuha ko ba? Makakamit ko ba? Akin ba yun? Saan ba ako pupunta? Yung mga questions mo na yan, masasagot ng paparating. No? At ikaw daw ang talagang hands-on dyan. Hindi ibang tao ang gagawa para sa'yo. Ikaw mismo. At kapag kinilos mo to, ginawa mo to, inasikaso mo, yung pagdating ng blessing na ito, makikita mo na yung star. Yung star na yan, na hinahanap mo, katuparan yan ng pangarap mo. Katuparan ng dasal. Katuparan ng hinihiling. So, itong darating na to, na aasikasuhin mo, e-effortan mo, ay katuparan ng dreams mo. So, napakaganda for you. So, congrats po, Libra. Okay? Siya nga pala, Libra, since ito po ay monthly reading, you can comment down below in my comment section your manifestation. Gawin mong manifestation board ang aking comment section. Isulat mo dyan, I manifest blank this month.
I claim that I will have blank this month. Matutupad yan. Okay? Good for you. In the area of your near future, you have the Five of Cups. In the near future, kitang-kita ko rito, makakapag-move on ka na from something that is painful, from something na minahal mo, syempre, inalagaan mo, syempre, ni-nurture mo, oo. Pero ngayon mo palang marirealize in the near future, for the next 5 days, for the next 5 weeks, for the next 5 months, na, okay, now I realize, malinaw na sa akin with the sun here, kung bakit nawala yon, bakit natapon, tingnan mo naman, diba? Pinapanghinayangan nyo yung mga natapon. Pero ikaw, yung energy mo in the near future, okay na sa'yo. Malinaw na parang, okay. Kaya pala hinayaan ni God na mawala sa akin yun because eto pala yung para sa akin. Kaya pala hinayaan niyang matapos lahat ng yon because meron palang binibigay sa akin si God na bago na kailangan ko yakapin. Na yun pala yung destined for me. So, may purpose na, may sense na. Kung nakaraan parang walang sense, di ba? Parang iniisip mo, ano bang sense nung pain na to? Ano bang sense bakit nawala sa akin to? Eto pala yun. Because God wants you to have more. More than what you have lost. Okay? So ngayon, be excited and be thankful kay God, be grateful, and have faith kay God because ibibigay niya sa'yo yung para sa'yo talaga. Okay? Five of Cups. The High Priestess. Yes. The answers talaga to. You will realize a lot of things. Na para bagang, kaya pala iniwan ako ng lalaking to kasi gusto pala ni God mag-focus ako sa negosyo. Kaya pala katok ako ng katok sa kumpanya na yan. Kahit anong galing ko sa training saka sa interview, lagapak pa rin ako kasi dito pala ako pupunta sa Canada. So, parang ganon. You're gonna realize the potential of the new things na mga gamit mo in your advantage. At dito tataas ang kumpiyansa mo, tataas ang energy mo na, okay na ako. Meron ng kapalit yung mga bagay na nawala. So, good for you. Okay? In the area of your challenge for the month, you have no boundaries. Panahon na daw para mag-impose ka ng boundaries against other people, especially sa mga narinig ko kanina na parang may trust issues ka na, niloko ka, iniwan ka, binitin ka sa ere, o kaya pinaasa ka, parang ganyan. So, learn to put boundaries na, harang na against these people. Ipaalam mo sa kanila na hindi ka napapayag na ginagawa lagi sa'yo yung ayaw mo. Okay? Now, the message of dark reflection, when you look into the abyss looks back. Truth-seeking liberation. Yes, harapin mo daw lahat ng takot, lahat ng mali, lahat ng kinikimkim mo, lahat ng mga bagay na kinakahiya mo sa ibang tao. Harapin mo na yan para most definitely matapos na yung dilemma mo dyan at hindi na sila magamit against you. Kasi once ikaw mismo tanggap mo yung mga dark side mo, wala nang kahit sino man ang makagamit niyan laban sa'yo. Okay? In your challenge for the month, you have Ace of Cups. Ace of Cups, sinasabi na yung spirit guides, may papasok sa buhay mo na bago, pero nakita ko dito, baka tanggihan mo. Because baka matakot ka na, hindi pa ako ready. Wala pa yan sa isip ko. Nagpe-prepare pa ako. Hindi ako right person para dyan. So your spirit guides are telling you na baka umalpas ang isang opportunity dahil lang sa takot kang harapin ito. So, you need clarity. Kung ano yung mga blessing na baka mapalagpas mo. And you need your heart to be open. No? Sabi na yung spirit guides, mararamdaman mo ito. Baka takot ka lang. Baka you're just afraid of the commitment, afraid of the responsibility, or yung effort na dapat ibigay. Pero ganoon talaga dapat Libra kapag may bagong darating. Dapat laging tapatan mo siya ng alignment. Kapag may dumating na blessings, dapat ipakita mo rin na deserving ka niyan para ma-convince mo si God, si universe, na i-keep ito for a long time.
So, you need to be prepared for something na darating at makita mo yung value niya moving forward. Okay? Clarify natin kung ano yung Ace of Cups na yan para sa'yo. Kasi parang nakikita ko rito, baka may remnants pa o may bakas ka pa ng pain eh. At baka sobrang focus mo sa pain, hindi mo papasukin tong bagong opportunity. Sayang, no? So, Ace of Cups, clarify natin. You have, grabe yung trangkaso ko guys, ito nakaraang araw. Buti na lang talaga bumalik ang boses ko. Yesterday talagang walang-wala. Kaya medyo late po itong reading natin as of schedule. Dapat kagabi pa to naka-upload pero ngayon ko lang in-upload because ngayon lang talaga bumalik yung boses ko. So, thank God na nagawa ko po yung reading for you. Ace of Cups, the Five of Wands. Five of Wands ay nasabi rito, yes, litong-lito ka or may conflict with other people and gusto mo nang umiwas or gusto mo lumayo para sa'yo mo, deserve ba ako niyan? Para worth it ba pasukin ko yan? Kung maraming kompetisyon, kung maraming kaagaw, kung maraming chaotic energy, gusto ko ba sa lugar na yan? So, parang the answer ay nag-lie sa'yo. No? Ikaw ang makakasagot nito, Libra. Worth it bang kunin ang tagumpay na to, ang pag-ibig na to, ang taong to, ang blessing na to, ang pera na to, kung dadaan ka sa kompetisyon or tagisan ng galing. And nakita ko yes. I don't know why. Nakita ko yes. Worth it to na ilaban mo. Kasi nanggaling ka na sa kumunoy. Nanggaling ka na sa bigat. Ito na yung chance mo para makabawi. So ipakita mo na gagawin mo ang lahat. Manalo lang dito. So ngayon, lagi mo isipin, kailangan ko manalo laban sa mga maling tao. And you will reign supreme dito. Okay? Kaya mo yan. Ilaban mo yan. Panalo ka dyan. Okay? In your fortune, you have enjoy the journey. Yes, mag-enjoy ka lang with the sun. Kayang-kaya mo yan. And then, joy and delight. Wow. Open your heart to joy. Tatlong cards nagsabi sa'yo na enjoy lang natin. Ano pa bang dapat mo ikatakot, di ba? Nanggaling ka na sa pagkabagsak. Nanggaling ka na sa pinakamasakit. So ngayon, i-enjoy na lang natin yung journey para alam mo yung ganahan ka pa. And with the sun card here, paalala rin sa'yo, malaya ka na. Happy ka na dapat because you are now starting a new life. This is your chance to make it better, to make it big. Kaya salubungin mo with positivity, with love, with joy, lahat ng bagay. Huwag mong ikatakot, okay? Wag mong ikakatakot ito because this is something beautiful for you, okay? Sun card, the Five of Cups. Wow. 5-5 change, no? May change sa buhay mo. So, sabi ng yung spirit guides, ma-excite ka sa mga bago. Lahat ng past, time na to, makakalimutan mo na sa pagpasok ng bagong bagay. Kaya, wag mo masyadong dibdibin, wag ka mag-overanalyze, everything will be fun, everything will be fine, at may realize mo, move on na nga ako, may bago na. Ready to go na ako. This is my chance. Okay? In your divine advice, meron po kayong you're very close to achieving your goal. Malapit ka na daw na matupad yung goal mo. Kaya laban pa, sugod. Huwag mo tong katakutan. Especially itong mga kompetisyon. Magulong tao lang to mga to pero kayang-kaya mo yung mga yan. Now, the message, adjustments are required. Yes, kailangan mo mag-adjust kasi nagsisimula ka pa lang ulit. Bumabangon ka sa bigat eh. And binibigyan mo yung chance mo ulit this time na makabawi. So, daanan mo lahat ng adjustment, lahat ng requirement, lahat ng mga dapat gawin. Importante yan. Especially here, with a star card. Pangarap mo to, dinasal mo to, hiniling mo to. So, bakit ka hihinto ngayon? You need to continue watering that dream. Continue watering that wish because it is yours. Okay? Bigay sa'yo to ni God, kaya huwag mo sayangin. Clarify natin. Star cards being clarified by Magician card. Yes. Wow. Magician card is manifestation card. Kung ano man yung hinihiling mo, kayang-kaya mo daw i-manifest to. Kayang-kaya mo daw dalhin sa iyong reality ngayong buwan na ito. Kaya wag kang papagupo sa lahat ng pain na dinanas mo.
Lumaban ka, huwag ka mahiya, huwag ka umatras, ibuhos mo lahat para sa pangarap na ito, okay? At ang outcome mo ito, bigyan mo na kita ng fortune cards. Unang-una, you have September. Meron po ba kayong special occasion sa September? Of course. Mga Libra September celebrants dyan. Confirm to para sa inyo. Or, meron po kayong milestone sa September. Congrats po. Now, the message of younger man, lalaki daw po na medyo baget sa inyo. May concern daw sa kanya, kausapin mo. Another message, you have firecracker, excitement. Yes, sabi ko nga sa inyo, be excited, something new is coming. And then you have career. Exciting part in your career, so congrats po. Talagang makakabangon ka na this time. Ang outcome ni Libra for November 2025 patulay ng December, you have the Two of Cups. Wow, this is beautiful. The communication is clear. The contract is clear. The agreement, yung pag-uusap, kung sino man tong kausap mo, pwedeng boss, kliyente, baka nagbebenta ka sa kanya, or may kausap kang lover, or meron kang communicate with work, magiging maganda ang outcome niyan in your favor. So, nakita ko rin dito na very, very much aligned ka sa destiny mo. So, lahat ay nag-work out in your favor. Congrats po. So, sa mga may kontrata dyan, sa mga may audition or application or interview, nako, pasok na pasok yan. Mag-work yan in your favor. Congrats po. The Two of Cups, you have the Queen of Swords. Wow, 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 wow. Nakita ko talaga a decision will be made in your favor. Dahil magaling ka, pinakita mo na assertive ka, palaban ka, bukas palad ka, at very, very madali kang pakisamahan. You're the kind of person na very, very cooperative dito, but smart, witty, at talaga nakuha mo yung loob nila. The favor will be yours. Kita-kita ko rito. At napaka-bright ng future mo. So, the answer is yes. Kung meron kang tanong na yes or no, the answer is yes, it will be yours. The decision will be yours. At ikaw ang napili. Parang ganon. So, you're the chosen one this time, Libra. Congrats. So, yan po ang inyong November 2025 reading. Sa po kayo nakaresonate, sa po naklate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching Gandulo Libra. I love you. This has been James of James Saro PH. God bless everybody.